What is up guys? In this video, magso-solo ride tayo pa Marilake gamit ang Motorstar GPR 250. Samahan niyo akong alamin kung kamusta ba ang performance sa bangkingan ng isang all-stock na GPR 250. Let's go! Yan, so yan guys, yung gamit nating helmet KYT TT Course. Sobrang gaan kasi nito. Sa motor natin kailangan talaga natin ng magaan na helmet kasi nung nakaraan naka Evo ako, which is ayan, yung puti na yan, and medyo mabigat siya. Tapos naka sub pa tayo, diba, sa position natin sa pagmamotor, so medyo masakit siya sa leg. So kung bibili kayo ng helmet and then naka GPR kayo, consider nyo na rin yung weight ng helmet na kukuhanin nyo. So yan, smoke visor tayo para pogi since umaga naman ang ride natin. Okay. Bale, dito pala ako manggagaling sa San Jose del Monte, Bulacan, and around 2 to 2.5 hours yung biyahe. Pero since maaga pa naman, kaya naman siguro ng 2 hours to. Actually, na-late na nga rin ako ng alis. Dapat talaga madilim pa ako aalis, around mga 5 siguro. Pero ngayon is 6 AM na. Target ko sana is abutan na ng liwanag sa mga bandang Marikina na or Marcos Highway na. Pero okay lang din naman, wala naman tayong hinahabol na oras. Actually baka nga mas okay na malate ng konti para sure na meron ng naka-ready na nagpipitik. Baka kasi pag sobrang aga pa, wala pa yung mga photographer dun. As of now, nandito pa lang tayo sa North Caloocan and going to QC. Commonwealth ang way natin. Hopefully hindi ganun ka-traffic. Pero ngayon din kasi yung peace rally ng mga member ng Iglesia ni Cristo. So might as well expect na may mga lugar na traffic talaga. So ayun, may traffic na nga dito. Ayun oh, ang dami ng service nila. Backdoor na tayo. Dito na tayo dumaan sa looban. Natanaw ko na kasi yung buntot ng traffic doon sa Commonwealth. So para sure umiwas na lang ako. Dito na tayo dadaan sa loob ng sa Uyo. Bali sa Luzon out na yung labas natin ito. Ang nakakawit pala na exhaust natin ngayon ay Yoshimura R77. Previous video natin
ang nakakabit na exhaust GPR ko noon ay SC Project. Naka-stock na elbow din yon at naka-adapter lang ng pang 51mm. Naikabit ko na rin dati tong Yoshimura R77 pero mga ilang weeks lang. Ngayon ko pa lang talaga siya magagamit sa medyo mahabang ride. And so far nagagandahan naman ako sa performance. Sakto lang yung tunog niya hindi masyadong malakas, hindi parang big bike, pero hindi ka mahihiyang ibirit kasi hindi masakit sa tenga. Naka stainless elbow na rin pala tayo ngayon kaya mas presentable siyang tingnan compared dun sa bakal na medyo dumudumi na rin. Compare kay SC Project, parang mas gusto ko na tong performance ng Yoshimura R77 lalo kapag ganitong mga ride, since maganda nga siya ibirit, mas smooth ng konti, less vibrate ng konti compare sa SC Project, and less verbal or yung parang kapag nag-engine brake ka yung may lumalagapak-lagapak. Kayo guys, based dito sa video, anong tingin nyo sa Yoshimura R77? Pupuntahan nga pala natin is Cafe Natividad. Doon tayo mag-breakfast at magkakape. Nagpalit lang tayo ng battery ng camera natin, then papasok na tayo sa mga kurbada. Let's go! Itong pag-akyat, medyo chill ride lang muna tayo. Then, pagbababa na tayo, medyo babakbak. Medyo lang naman. Kamote level 1 lang tayo guys. May nag-U-turn pa nga. Malamang babalik yan doon para magpapitik. Touchdown na tayo dito sa Cafe Natividad. Kain lang tayo, kape din, baba na. Paglabas ko,
medyo may ulan na nung pagkatapos kong kumain. Pero no choice, kailangan na natin bumiyahe pa uwi. Isa pa naman to sa mga mortal enemy ng GPR natin, yung ulan tsaka basang kalsada. Sigurado pagtapos ng ride na to, punong-puno na ng putik yung likod ko. Tsaka wala pa tayong engine cover sa ilalim, so malamang sa malamang sobrang dumi na naman nun, putik-putik. Tiis pogi na nun talaga pag nakaganitong motor ka. Kapag ganitong basa yung kalsada, lalo kung naka stock tires pa lang tayo sa GPR natin, since minsan nga kahit sa tuyong kalsada, kahit mainit, may mga times na nararamdaman kong dumudulas siya. Siguro depende rin sa asfalto or kung may pintura yung kalsada, kaya para ma-sure kung talagang banking yung way ng pagdadrive mo, mas magandang magpalit na tayo ng quality na gulong. Hindi na masyadong maulan sa part na to, kaya pwede na tayong bumakpak pababa. So, kaya nga bang bumangking ng stock na GPR? Sagot dyan ay yes. Kaya ng motor, kaya ng makina, kaya ng stock na sprocket set, pero mas magandang sa mas quality na gulong, and then sa tamang preno, tamang bitaw ng silinyador,
tamang kabig ng manibela, at tamang lakas ng loob. Kayang-kayang ipang-banking ang motor na to. Marami naman ang nakakagawa ng gamit ang GPR. Pero, mas maganda kung huwag natin gagawing practice ground ang public road, lalo sa matataong lugar. Ganun na rin sa pag-testing ng top speed. Palagi natin i-consider ang ibang motorista at pati na rin ang sarili nating safety. Kaya, ride safe lang guys and stay pogi. Hanggang sa next video ulit, please subscribe and peace out.